Tito, tita, punta po kayo rito. May maganda akong sorpresa sa inyo. Iyon ang unang lumabas sa bibig ko kahit ang totoo, nanginginig na ang mga tuhod ko ng mga sandaling iyon. Bago ko sinabi iyon, 3 minuto muna akong nakatayo sa makitid na hallway sa loob ng bahay ng hitag ko sa San Mateo, Rizal. 3 minuto akong hindi makahinga ng maayos. 3 minuto kong pinilit intindihin kung bakit ang tsinelas ng asawa kong si Marco ay nakaharap sa pintuan ng banyo na parang sanay ng huminto roon. 3 minuto kong pinakikinggan ang mahina ngumit malinaw na halakhakan sa loob, yung halakhak na hindi para sa bisita, hindi para sa simpleng usapan, kundi para sa mga taong komportable sa isa't isa sa paraang hindi dapat. Mga sandaling ganun pala, hindi ka agad sisigaw, hindi ka agad mananampal, hindi ka agad dudurog. Minsan, una kang nanlalamig. Kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang basta galit ang dala, kundi katotohanang dahan-dahang humihiwa, mag-comment ka ng hindi lahat ng tahimik ay bulag at mag-subscribe ka. Dahil ang mga pinakamapapait na pagtataksil, hindi laging nagsisimula sa sigaw. Minsan nagsisimula sila sa tawa sa likod ng saradong pinto. Ako si Analisa Ramos, 32 taong gulang, payat, morena, at madalas sabihang mukhang mabait. Noong araw na iyon, nakasuot ako ng simpleng cream na blouse at maong. Galing pa ako sa palengke. May dala sanang suman at prutas para sa hipag kong si Jenny dahil sinabi niyang masama raw ang pakiramdam niya at wala siyang kasama sa bahay. Ako pa ang naawa. Ako pa ang dumaan bago umuwi sa sarili naming inuupahang apartment ni Marco sa Marikina. Si Jenny ay kapatid ni Marco, 2 taon ang tanda sa kanya. Maganda si Jenny sa paraang alam niyang gamitin ang ngiti niya kapag may gusto siyang makuha. Maputi, laging maayos ang buhok at kahit nasa bahay lang ay parang may darating na bisita. Noong una, gusto ko siyang paniwalaang mabait. Kahit minsan nararamdaman kong may kakaiba sa paraan niyang hawak sa braso ng asawa ko. Sa paraan niyang tawagin si Marco na parang may sariling lambing ang bawat pantig. Arte mo lang yan, Analisa. Lagi kong sinasabi sa sarili ko noon, magkapatid sila. Ang problema, may mga bagay sa buhay na alam ng balat bago pa aminin ng isip. Pagpasok ko sa bahay nila, wala akong nadantan sa sala. Bukas ang electric fan, may nakaawang nalalagyan ng pagkain sa lamesa, at sa hangin ay may halong amoy ng bagong ligo, downy at sabaw na parang matagal nang nakabukas ang kusina pero walang aktwal na nagluluto. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahinang tunog ng gripo sa bandang dulo at sa pinipigilang tawa ng babae. "Jenny?" Tawag ko. Walang sumagot. Naglakad ako ng dahan-dahan. Yung tiles malamig sa ilalim ng tsinelas ko. Yung kamay ko, pawis na pawis kahit malamig ang bentilador. Habang papalapit ako sa CR, may narinig akong mahinang boses ng lalaki. Boses ni Marco. Sandali lang, baka narinig kayo. Kasunod noon ang boses ni Jenny, mahina per malinaw. Wala yan. Sabi mo nasa palengke pa. Parang may pumutok sa loob ng tenga ko. Hindi ko na narinig ang sunod nilang sinabi dahil umalingaw-ngaw na sa dibdib ko ang pintig ng puso ko. Mabilis, masakit, nakakahiya. May maliit na siwang ang pinto ng CR. Hindi ko kailangang itulak, hindi ko kailangang buksan ng malaki. Sapat na ang isang saglit na pagsilip para makita ko yung gusto ko sanang hindi ko nakita. Nandoon si Marco, ang asawa kong 7 taon kong pinagsilbihan sa pag-unawa at pagtitiis. Hawak niya ang baywang ni Jenny. Hindi sila basta nag-uusap, hindi sila basta nagbibiruan. Magkadikit ang noon nila at yung tingin ni Marco, yung malambot, yung mapagpakumbaba, yung halos nagmamakaawang tingin, iyon ang tingin na matagal ko nang hinihintay tuwing may tampuhan kami pero bihira niyang ibigay sa akin. Kay Jenny, ang dali. Kay Jenny, kusang lumalapit. Kay Jenny, parang sanay. Nabitawan ko ang supot ng suman. Mahina lang ang laglag pero sapat na para mapalingon si Marco sa siwang ng pinto. Nagtagpo ang mga mata namin. Wala akong narinig na paliwanag agad. Wala akong narinig na, hindi ito ang iniisip mo. Ang una kong nakita ay takot. Totoong takot. At sa totoo lang, doon ako lalong natiyak.
Dahil ang taong inosente, magtataka muna. Ang taong guilty, matatakot agad. Umatras ako ng isang hakbang. Tiningin ako nilang diretsyo. Si Jenny ang unang bumitaw sa pagkayakap. Inayos niya ang damit niya. Si Marco naman halos mawalan ng hulay. "Annalisa, makinig ka muna," sabi ni Marco, pausang boses niya. Makikinig ako, pero hindi muna ngayon. Wala tong... Kapag sinabi mong susubukan mong sabihin na hindi ito ang iniisip mo, doon talaga ako sisigaw. Tumahimik siya. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng paligid. Yung fan sa sala na umiinog na parang walang pakialam. Yung amoy ng sabon na mas lalong nakakaduwal. Yung tahimik na kalansing ng kutsara sa lababo na mahirap sanang kanina pa nandoon. At higit sa lahat, yung katahimikan ng dalawang taong nahuli hindi lang sa aksyon, kundi sa ugaling matagal nang itinatago. Tiningin ko ang sala. Sa sandalang upuan malapit sa bintana, may nakita akong maliit na tuwalyang lantan lalaki. Pamilyar ang kulay. Dark blue. Regalo ko iyon sa Marco noong isang anniversary namin. Hindi ko agad pinansin, pero sa loob-loob ko may maliit na boses na nagsabi, "Hindi ito biglaan. Hindi ito isang pagkakamali lang." At doon nagsimula na mag-iba ang laban. Hindi na ito tungkol sa isang yakap sa loob ng banyo. Tungkol na ito sa tanong kung gaano nakatagal akong ginagawang tanga. Nasa tapat lang ako ng bintana nang narinig ko ang gate sa labas. Dumating na ang tito ko at tita ko. Huminga ako ng malalim. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay kong mag-asawa, hindi ako pumasok sa eksena bilang umiiyak na babae. Pumasok ako bilang taong handang makita ang buong katotohanan. Main clue, ang extra towel ni Marco sa bahay ni Jenny at ang sobrang pagiging komportable nila sa espasyo ay palatandaang hindi iyon unang beses. Ang akala ng marami, kapag nahuli mo ang asawa mo, iisa lang ang susunod. Sigawan, sumbatan, iyakan. Pero may mga pagkakataon na ang totoo, mas lumalakas ang utak mo kapag sobrang sakit na. Pagkapasok ni na Tito Rogelia at Tita Teresita sa bahay, agad nilang naramdaman na may kakaiba. Hindi dahil may gulo agad, kundi dahil sobrang tahimik. Yung klaseng katahimikan na parang may namatay na hindi pa inaamin ng lahat. "Ano tong surprise na sinasabi mo, Annalisa?" Tanong ni Tita Teresita habang nilalapag ang payong niya sa gilid ng pinto. Hindi ko agad sila sinagot. Tumingin muna ako kay Marco, pagkatapos kay Jenny. Pareho silang maputla. Pareho silang hindi alam kung ano ang uunahin, ang pagsisinungaling o ang pagmamakaawa. "Ano to?" Si Tito Rogelio naman. Mabigat ang boses niya, yung tipong sanay sa hindi pinahahabang usapan. Nilunok ni Marco ang laway niya. "Wala tay, nagkakaintindihan lang." Napangiti ako, pero malamig. "Oo, nagkakaintindihan sila." Sa loob ng CR. Parang may humampas na bato sa gitna ng sala. "Annalisa!" Sinigawan ni Jenny, pero bakas ang takot. "Huwag mo kaming sigawan sa bahay mo," sagot ko. "Lalo na kung ang asawa ko ang galing sa banyo mo." Nakita kong napahawakan si Tita Teresita sa dibdib niya. Si Tito Rogelio naman, hindi agad nagsalita. Tumingin lang siya kay Marco, tapos kay Jenny. Parang may gusto siyang marinig na kusang aamin, pero wala. Walang umamin, walang nagsabi ng totoo. Doon ko napatunayan sa sarili ko na ang pagtataksil, hindi lang sa katawan, nagsisimula rin iyon sa kakayahang magsinungaling habang tinitignan ka sa mata. "Anak!" Naninginig ang boses ni Tita Teresita kay Marco. "Ano bang ibig sabihin nito?" Wala nga po, ma," mabilis na sabi ni Marco. "Nadulas lang, natulungan ko lang si Jenny." "Sa loob ng CR?" Tanong ko. "At bakit hawak mo ang bewang niya?" Natahimik siya. At habang nakatitig silang lahat sa isa't isa, ako naman, ewan ko kung bakit, biglang naging malinaw ang mga maliliit na bagay sa paligid. Parang humina ang lahat ng ingay at isa-isang lumitaw ang mga detalye. Sa gilid ng sofa, may nakatiplop na t-shirt na pamilyar ako. Hindi dahil uso, kundi dahil ako mismo ang bumili noon sa ukay-ukay sa Maripina nang nagtitipid kami. Gray na cotton shirt na may maliit na tastas sa layayan. Kay Marco iyon.
Sa may estante malapit sa TV, may basong may bahid ng kape at katabi niyo ng maliit na lalagyan ng maintenance medicine ni Jenny. Sa ibabaw ng ref, may grocery list na dikit sa magnet. Nakalista roon, kape, sabon, itlog, noodles, at sa bandang ibaba, Marco, black socks. Napako ang tingin ko roon. Hindi yon bagay na ilalagay mo sa grocery list kung minsan lang dumaan ng lalaki. Iyon ay listahan para sa taong inaasahan mong babalik. Naramdaman ko ang mahinang kirot sa sikmura ko, pero hindi ko ipinakita. Imbes, lumakad ako papunta sa kusina. Wala ni isa sa kanila ang pumigil sa akin. Siguro dahil iniisip nila magwawala ako. Pero hindi. Ang gusto ko ay tignan ang bahay. Ang bahay na kanina ko lang natuklasan na may mga sulok palang mas pamilyar ang asawa ko kesa sa sarili naming tirahan. "Ananisa, huwag ka ngang umarte," sabi ni Jenny, pilit na matapang ang boses. "Pinapalaki mo lang." Lumingon ako sa kanya. "Gaano katagal?" "Wala na ang ganun." "Gaano katagal na alam mo kung anong sabon ang gamit ng asawa ko? Gaano katagal na may t-shirt niya rito? Gaano katagal na may nakasulat na medyas niya sa grocery list mo?" Nakita kong pumitik ang mata ni Jenny papunta sa ref. Maliit na pagkakamali, pero sapat. Ang guilty, hindi lang sa salita nahuhuli. Nahuhuli rin sa reflex. "Bakit may toothbrush na panlalaki sa may lababo?" Dagdag ko. Hindi nila alam na nakita ko na. Nasa tabi ng pink na toothbrush ni Jenny ang isang asul na toothbrush na hindi brand ng bisita. Pareho pa silang nakasaksak sa iisang lalagyan. "Sa akin yan," singik ni Marco, saka biglong natigilan sa sarili niyang sinabi. Natahimik na talaga kaming lahat. Kasi naunahan siya ng sarili niyang katotohanan. "Sa'yo?" Dahan-dahan kong ulit. "Ibig sabihin, matagal ka nang may gamit dito?" Tumalikod si Marco. Doon ko naramdaman ang unang tunay na lindol sa dibdib ko. Hindi na dahil nakita ko sila, kundi dahil kitang-kita ko na hindi ito aksidenteng paglapit. Hindi ito nadala lang sa emosyon. May sistema, may pag-uulit, may regularidad. At kapag may regularidad, may panahon. May mga gabi na pala akong natutulog mag-isa sa apartment namin dahil overtime siya, samantalang nandito lang siya. Si Tita Teresita ay naupo sa sofa na parang nanghina ang tuhod niya. "Jenny, totoo ba to?" Sagot ni Jenny, pero mahina na. "Wala nga." Sagot ko. "Gusto niyo bang sabihin ko pa kung paano ko kayo nauampang?" "Annalisa, sapat na," biglang sabi ni Tito Rogelio. Akala ko kakampihan niya ang anak niya, pero hindi. Nakatingin siya kay Marco na parang unang beses niyang hindi makilala. "Sagutin mo ang asawa mo." Ngunit si Marco, tulad ng karamihan sa mga lalaking nasanay makalusot, ay pinili ang pinakamahinang depensa. "May pinagdadaanan lang si Jenny. Tinulungan ko lang siya." Napatawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil kapag masyado ng malaki ang kasinungalingan, may bahagi ng katawan mong kusang tumatangging masaktan sa parehong paraan. "Tinulungan?" Tanong ko. "Sa yakap? Sa bulungan? Sa gamit mong nandito? Sa grocery list mo na may pangalan mo?" Doon ko napansin ang isa pang bagay. Sa gilid ng ref, may maliit na resibong nakasangit sa magnet. Laundry shop. Petsa, 2 linggo na ang nakaraan. Pangalan ng customer, M. De La Cruz. Pangalan ni Marco. At ang address, hindi sa amin. Dito kay Jenny. Tumindig ang mga balahibo ko. 2 linggo. At malamang, hindi pa yun ang simula. Habang patuloy ang pag-iwas ni Marco sa tingin ko, ramdam kong may humahabol na alaala sa utak ko. Yung mga araw na bigla siyang hindi sumasagot. Yung mga gabing hinatid ko lang si Jenny. Yung mga pagkakataon na pagdating niya sa aming bahay, amoy downy siya na hindi naman gamit namin. Yung laming na pabawas ng pabawas sa akin habang tila mas lumalambot siya sa iba. Lahat pala iyon hindi ko iniimbento. May naririnig akong mahina sa labas. Parang may dumaan na trisiklo, may tumahol na aso, may batang sumigaw sa kabilang bakod. Normal na hapon sa isang karaniwang kalsada sa Rizal. Pero sa loob ng bahay na iyon, pakiramdam ko ibang mundo na ang iniikutan ko. "Annalisa," sabi ni Tita Teresita halos pabulhong, "anong gusto mong gawin?" Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang galit sa mukha niya. Pagkalito, hiya at takot lang.
At doon ako lalong naging kalmado. Kasi naisip ko kung ngayon araw pa lang ganito na karami ang nakikita ko, paano pa kung hindi ako magpapadala sa sakit at mag-uumpisang magbilang? Hindi pa ito ang dulo. Simula pa lang ito. At ang pinakamasakit kong natuklasan ng hapon na iyon, hindi yung pagyakap nila sa CR, kundi ang katotohanan na ang bahay ng hipag ko ay may mga bakas na matagal nang tinanggap ang asawa ko bilang taong pabalik-balik. Kapag nahuli ang sinungaling, may dalawang klase ng pagkakamali na madalas niyang gawin. Una, magsasalita ng sobra. Pangalawa, magsasalita ng kaunti pero mali ang detalye. Sa araw na nahuli ko sina Marco at Jenny, pareho nilang nagawa iyon. Pagkakapos ng ilang minutong mabigat na katahimikan, si Jenny ang unang pumutok. "Annalisa, ano bang gusto mo? Lumuhod ba kami? Mag-iyakan dito? Wala ngang nangyari." Doon ako dahan-dahang lumingon sa kanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako lumapit. Mas kinatakutan niya siguro iyon. "Kapag walang nangyari," sabi ko, "hindi ka magtatago sa loob ng CR kasama ang asawa ng iba." "Hindi naman kami nagtago. Nakasara ang pinto." Di nakasara. May tuwalya niya rito, may toothbrush niya rito, may labada niya rito, may grocery list ka para sa medyas niya. Gusto mo pa ba akong turuan kung ano ang hitsura ng walang nangyari? Namula si Jenny, hindi sa hiya, sa pagkahuli. Si Marco naman, pilit ng hinahawakan ng sitwasyon. "Tama na, Jen." "Bakit? Ako pa ngayon ang masama? Siya itong biglong pumunta rito nang hindi nagsasabi." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. "Biglang pumunta?" Ulit ko. Napansin ng lahat ang katahimikan ko, kahit si Tita Teresita napatingin sa akin. "Jenny," sabi ko, "paanong naging biglaan? Sabi mo kahapon, mahina pakiramdam mo at dumaan daw ako kung may oras. Ako pa ang may dala ng prutas at suman para sa'yo." Nag-iwas siya ng tingin. Mali. Napakaliit na bitaw pero doon siya nadulas. Dahil kung talagang inosente silang dalawa, bakit tila may usapan silang hindi ako dapat dumating sa oras na iyon? Tumingin ako kay Marco. "Anong sabi mo sa kanya? Nasa palengke pa ako?" Hindi siya sumagot. Iyon ang sagot. Huminga ako ng malalim at naupo sa upuan sa dining area. Ayokong tumayo. Ayokong maglakad ng maglakad gaya ng taong wala ng kontrol. Kabaligtaran ng gusto kong ipakita. Gusto kong makita nila kung paano dahan-dahang naaagnas ang mga kasinungalingan nila kapag hindi ako nagwala. "May isang tanong lang ako," sabi ko. "Kailan nagsimula?" Hindi sumagot. Hindi na mahalaga ang eksaktong araw, kahit buwan man lang. Tahimik pa rin. Si Tito Rogelio ang unang napikon. "Sumagot kayo." Napaatras si Jenny. Si Marco napapikit. "Ako po," panimula ni Marco, pero hindi rin niya natuloy. At doon dumating ang hindi ko inaasahang tulong. May kumatok sa half-open na gate. Isang babae ang sumilip mula sa labas. Tindera sa kanto. Si Aling Nena. Kilala ko siya dahil doon ako bumibili minsan ng mantika at toyo kapag napapadaan ako rito. "Jenny," tawag niya mula sa labas, "yung sukli mo kahapon." Naputol siya nang makitang lahat kami ay nakatingin sa kanya. Napansin niyang mukha ko, ang formal na ayos ng biyanan ko at ang tensyon sa hangin. Kitang-kita kong gusto na niyang umurong. "Pasensya na po, mamaya na lang." "Hindi, Aling Nena," sabi ko. "Pumasok po kayo sandali." "Annalisa," agad na sabi ni Marco, babala sa tono. Tumingin lang ako sa kanya. "Bakit? Kilala naman tayo ni Aling Nena, hindi ba?" Pumasok ang matanda ng alanganin. May hawak pa siyang barya at maliit na supot ng asin. Nasa mukha niya ang kaba ng taong ayaw madamay sa gulo ng pamilya. Pero may mga tao rin na hindi man sila hilig mangyalam, hindi rin sila magaling magsinungaling kapag harap-harapan ng tinanong. "Aling Nena," mahinahon kong sabi, "madalas po bang dumaan dito si Marco?" Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya kay Jenny, tumingin siya kay Marco, tapos kay Tita Teresita. "Anak," mahinang sabi niya, "ayaw ko sanang..." Simple lang po ang tanong ko. Saglit siyang napapikit. "Madalas. Walang gumalaw sa loob ng bahay. Madalas po ba kahit wala ako?" Tanong ko ulit.
Oo. Gabi rin? Mabagal siyang tumanggo. Parang may unti-unting humihiwa sa lalamunan ko, pero pinigil ko. Hindi pa pwedeng mabasag. Akala ko, si Tita Teresita, nanginginig ang boses. Minsan-minsan lang dahil magkakapatid. Hindi po sagot ni Aling Nena, napatingin sa kanya. Minsan po, napapabili pa ako ni Jenny ng kape o tinapali, tapos si Marco po ang nagbabayad. Napakagat si Jenny sa labi. Ano pa? Tanong ko. Annalisa, tama na, sabi ni Marco, pero doon ko narinig sa boses niya ang panginginig ng taong alam na hindi na niya hawak ang kwento. Hindi, ngayon ka magsasalita ng totoo o mananahimik ka. Si Aling Nena, parang naglakas koob na rin, ay dahan-dahang nagsalita. May isang beses po, narinig kong nagsabi si Jenny sa delivery rider, "Diyan sa asawa ko iabot." Akala ko nung una, kayo po ang tinutukoy niya, pero si Marco po ang lumabas para tumanggap. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Asawa ko. Iyon ang salitang ginamit niya. Hindi na ito simpleng lihim na lambingan. Hindi na ito biglaang kahinaan. Gumagawa na sila ng maliit na mundo, wala ako. At sa mundong iyon, ako ang labis. Pero ang mas masakit ay ang kasunod. May bayad din po minsan na galing sa GCash nyo, iha, dagdag ni Aling Nena, halatang hindi niya alam kung dapat bang niya pang sabihin. Kasi minsan, pinapakiusapan na ako muna ang mag-aabono sa soft drinks o ulam. Tapos may dumarating na bayad na pangalan mo po ang sender. Parang huminto ang mundo. Pangalan ko? Ulit ko, halos pabulong. Opo, Annalisa Ramos. Tumingin ako kay Marco. Doon lang siya direktang tumingin sa akin. At sa mukha niyang iyon, hindi na pagtatadsul lang ang nakita ko. May paggamit, may panlalamang. May mga sandaling habang ako ang legal na asawa, ako rin ang tahimik na pinagkukunan ng pondo sa lihim nilang paglalambingan. Paano? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Paano, Marco? Yung phone mo, mahinang sabi niya, minsan ginagamit ko habang tulog ka. Natahimik ang buong bahay. Hindi ko namalayan na paiyak na pala si Tita Teresita. Si Tito Rogelio naman, unti-unting naupo at napahawak sa noo niya na parang biglang tumanda ng 5 taon sa isang hapon. Ako? Hindi ako umiyak. Hindi pa. Dahil sa mismong sandaling iyon, may mas malinaw na hugis na ang laban. Hindi na ito tungkol sa isang lalaking nagtadsol. Tungkol na ito sa 2 taong bumuo ng lihim, ginamit ang pangalan ko, ginamit ang tiwala ko, at umasa sa kapag dumating ang araw ng pagkahuli, magwawala lang ako at matatapos sa esena. Pero hindi. Doon sila nagkamali. Dahil ang unang pagkakamali nila ay magkapante sa loob ng CR. Ang ikalawa, isipin na kapag nasaktan ako, hihina ako. Hindi nila alam kapag ang tahimik na tao ay tuluyang namulat, hindi siya agad sumasabog. Nagbibilang muna siya at nagsisimulang magtanda. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Ang natatandaan ko lang, para akong may dalang malaking batong nakapatong sa dibdib habang nakaupo sa tabi ng bintana ng tricycle, nakatingin sa ilaw ng mga tindahang isa-isang nagsasara. Sa bawat pagliko ng sasakyan, bumabalik sa isip ko ang CR, yung siwang ng pinto, yung yakap, yung boses ni Jenny, yung mukha ni Marco nang mahuli ko siya. Pero higit sa lahat, bumabalik sa akin ang sinabi ni Aling Nena. May bayad din po minsan na galing sa GCash nyo, iha. Iyon ang hindi ko malunok. Kasi kung katawan lang, masakit. Pero kung pati pangalan mo, pera mo at tiwala mo ang ginamit laban sa'yo, iba na yon. Pagdating ko sa apartment naming mag-asawa sa Marikina, hindi ako nagbukas agad ng ilaw. Umupo muna ako sa gilid ng kama, amoy kulob ang kwarto dahil buong araw nakasara. Sa may lamesa, nandoon pa ang tasa ni Marco na iniwan niya nung umaga. Sa upuan nakasabit ang jacket niya. Yang ordinaryong mga bagay na dati kong tinitignan ng walang ibig sabihin, biglang naging mabibigat. Parang bawat gamit niya may sinasabing, habang nandito ang bakas ko, may iba pala akong buhay sa labas. Hindi ako umiyak agad. Sa halip, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ng GCash,
online banking at messages ko. Isa-isa kong binalikan ng mga araw na may kakaibang galaw sa pera ko. Maliit lang nung una, 200, 300, minsan 500. Mga halagang hindi pwedeng mapansin ng pagod na tao, lalo na kung busy ka sa trabaho, labada, bayarin, at sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang sweldo sa isang buwan na hindi naman bumabait ang presyo ng bilihin. Pero nang pinagdikit-dikit ko, may pattern. Laging may transfer sa mga araw na sinasabi ni Marco na hinatid niya si Jenny sa clinic o kaya'y tinulungan niya sa grocery o kaya'y pinakiusap daw ng nanay niya sa bahay. Minsan hindi direkta kay Jenny ipinapadala. May ibang pangalan, may tindahan, may maliit na cash out center. Pero nang binalikan ko ang mga petsa, tugma. Parang may malamig na daliring humalos sa likod ko. Hindi lang sila nagtatago, pinagplanuhan nila ito. 10:00 na ng gabi nang tumawag si Tita Teresita. Mahina ang boses niya, parang pagod na pagod. "Annalisa, anak." Hindi ko agad sinagot. Hinayaan ko munang marinig niya ang katahimikan ko. Umuwi si Marco rito. Nakaalis din si Jenny. Magkaiba sila ng kwarto. Nagkagulo na rito. Huminga siya ng malalim. "Pwede ba kitang makausap bukas?" "Pwede po," sagot ko, kalmado. "Galit ka sa amin, naiintindihan ko." "Hindi po galit ang nararamdaman ko ngayon, tita." "Ano?" Tinitimbang ko pa po. Natahimik siya sa kabilang linya, siguro dahil alam niyang mas delikado ang babaeng hindi na sumisigaw. Kinabukasan, hindi ako pumasok agad sa trabaho. Nag-leave ako ng kalahating araw at dumiretso sa isang maliit na remittance at photocopy center malapit sa palengke. Nandoon kasi minsan nagpapadala si Marco ng bayad kapag wala siyang cash. Kilala siya doon ng babae roon, si Mila, dating kaklase raw ng pinsan niya. "Naku, Ate Annalisa, bakit ikaw napadaan dito?" Nakangiti pa niya sa una. "May tatanong lang ako. Madalas bang si Marco ang nagpapadala rito?" Nawala ang ngiti niya. Hindi ko siya tinakot, hindi ko sinigawan. Sinabi ko lang ang totoo. Asawa ko siya, at may nalaman ako kahapon na hindi ko kayang malunok ng walang paliwanag. Napatingin siya sa paligid, saka ibinaba ang boses niya. "Ate, huwag mo sana akong idamay." "Hindi kita idadamay kung wala kang itinatago." Minsan sapat na pala ang tuwid na tingin para maitulak ang totoo bang palabas. "Paminsan-minsan po," amin niya. "Pero hindi naman laging cash transfer. Minsan pinapakiusap lang kung pwedeng sa number mo manggaling kasi nakasave raw sa inyo ang mga supplier at baka magtaka kung iba ang number." Parang gusto kong matawa sa sobrang kapal. Supplier. Parang negosyo ang tawag sa pagtataksil. "Anong supplier?" "Mga grocery po, tubig, minsan gamot." "Gamot ni Jenny?" "Opo." Napapikit ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na ginamit niya ang pera ko para alagaan ang babaeng karelasyon niya o ang fact na ginawa niya iyon ng paulit-ulit nang hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong maghinala ng tama. "May iba pa bang nakakaalam?" tanong ko. Umiling si Mila sa una, tapos biglang nagbago ang mukha niya. Maliit na pagbabago pero sapat na para mapansin ko. "Meron," sabi ko, hindi tanong kundi pahayag. "Ate." "Sino?" "Tito ni Marco, si Ramon." Napahawakan ako sa lamesa. Si Tito Ramon, kapatid ni Tito Rogelio, tahimik, mapagpalanpayo, madalas pang sabihin pa noon sa akin na magtiis ka lang iha. Lahat ng mag-asawa dumadaan sa pagsubok. Biglang nag-iba ang lasa ng alaala. Paano siya nasali? Kasi siya po kasi minsan ang sumusundo si Marco kapag ayaw nitong makita ng kapitbahay sa inyo na galing kay Jenny. Halos pabulong na si Mila. At saka, may isang beses po narinig ko sabi niya, "Huwag mo munang hiwalayan si Annalisa. Mahirap kapag nagkagulo ang pera." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Doon ko nakuha ang pangalawang sampal ng katotohanan. Hindi lang pala ito lihin na relasyon.
May tumutulong mag-ayos ng takbo, may tumutulong magtakip, may tumutulong magplano kung paano akong pananatilihing tahimik at kapaki-pakinabang. Paglabas ko sa shop, tirik ang araw pero nalilimig ako. Umupo ako sa gilid ng waiting shed at pinanood ang mga jeep na dumadaan. Ang ingay ng kalsada, parang malayong-layo. Sa isip ko, isa-isa nang nagdudugtong ang mga alaala. Yung mga panahong pinapayuhan ako ni Tito Ramon na huwag laging tanong ng tanong sa lalaki. Yung mga pagkakataong siya pa ang nagsasabing na ospital ulit si Jenny, baka pwedeng pahiram muna. Yung gabing sinabihan niya akong masama raw sa pamilya ang babaeng marunong magbilang ng ambag. Akala ko noon makaluma lang siya. Hindi pala. May pinoprotektahan siya. At habang unti-unting lumilinaw yun sa akin, may isang bahagi ng puso ko na gustong gumanti agad. Gusto kong pumunta sa bahay nilang lahat. Gusto kong ilatag sa harap nilang lahat ang screenshots, ang dates, ang pangalan ni Mila, ang laundry receipt, ang grocery list, lahat. Pero may isa pang boses sa loob ko. Mas malamig, mas malinaw. Hindi pa. Dahil kung gagawin ko yun ngayon, magtatago lang sila ng mas maayos, buburahin ng messages, magkakaisa sa isang paliwanag at ako na naman ang lalabas na emosyonal. Kaya nung tanghaling iyon, sa unang pagkakataon mula nung mahuli ko sila, gumawa ako ng tahimik na desisyon. Hindi muna ako sisigaw, hindi muna ako luluhod sa harap ng sakit ko. Mag-iipon muna ako. Katibayan, petsa, galaw, salita, at higit sa lahat, lakas ng loob. Nung gabing iyon, nag-message si Marco. Marco, usap tayo. Pwede pa nating ayusin to. Tinitigan ko ang screen ng matagal bago ako nag-reply. Oo, aayusin natin, pero hindi sa paraang gusto mo. Doon nagsimula ang tahimik kong paglaban. At sa totoo lang, mas kinatakutan nila iyon kesa sa anumang eksena na pwedeng ginama ko. 3 araw akong hindi sumagot sa tawag ni Marco ng buo. Hindi ko siya tuluyang binablock. Hindi ko rin siya pinauhi agad. Hinayaan ko siyang mangapa. Hinayaan ko siyang mag-isip kung umiiyak ba ako, galit ba ako, o handa ko na ba siyang patawarin. Dahil sa totoo lang, yon ang unang pagkakataon na naunawaan kong ang taong nanloko ay umaasa ring predictable ka. Kapag sumigaw ka, alam nila paano lalaban. Kapag umiyak ka, alam nila paano ka paamuhin. Kapag nanahimik ka, doon sila kinakabahan. Noong ika-4 na araw, pumayag akong makipagkita sa kanya sa isang maliit na karinderya sa tapat niyang simbahan. Ayoko sa loob ng bahay. Ayoko sa lugar na pwedeng siya ang mas komportabe. Gusto ko sa lugar na may ilaw, may tao, at may tunog ng ordinaryong buhay. Mga kutsarang tumatama sa plato, mga tricycle na humihinto, at mahinang tugtog ng lumang love song mula sa radyo. Pag-upo ni Marco sa harap ko, halatang hindi siya nakakatulog ng maayos. Namumugtong ang mata, gusot ang polo, pero hindi na ako marunong maawa sa mukha lang. Annaliza, bungad niya, pakinggan mo muna ako. Nakikinig ako. Hindi ko planong mangyari yun. Alin? Yung yakap sa CR o yung paggamit mo sa pera ko? Napayuko siya. Wala talagang katwiran, sabi niya. Nagkamali ako. Hindi isang pagkakamali ang paulit-ulit. Natahimik siya. Tapos, sa wakas, nagsalita rin ng medyo totoo. Nagsimula lang sa paghahatid-hatid kay Jenny. Alam mo namang madalas siyang mag-isa. Tapos, naging madali. Madali para kanino? Hindi siya nakasagot agad. Dahil alam niyang hindi para sa akin. May gusto kong malaman, sabi ko. Ano ang papel ni Tito Ramon dito? Napatingin siya agad sa akin. Mabilis, takot. Isa na namang pagkakamali. Wala, sabi niya pero mahina. Marco, paminsan-minsan lang siyang tumutulong. Sa pagtatago? Wala na naman siyang masagot. Huminga ka ng mabagal.
At bakit sinabi niyang huwag mo muna akong hiwalayan dahil sa pera? Parang natanggalan siya ng lakas. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya alam kung paano ko nalaman iyon. Hindi ko sinabi ang source ko, hindi niya kailangan. Ayaw ko sanang umabot doon. Saan doon? Sa usapang pera. Bakit hindi ba doon talaga umabot? Doon niya inamin ang bahagi na hindi ko inaasahang mas mabigat pa pala. Noong nakaraang taon, nang nagkasakit si Jenny at kailangan daw ng paulit-ulit na check-up, may ilang pinirmahan akong papeles na hindi ko na gaanong binasa. Akala ko noon simpleng requirements lang para sa isang maliit na pautang sa kooperatiba ng barangay na gagamitin daw sa pampamilyang pangangailangan. Si Marco ang nag-asikaso. Si Tito Ramon ang nagsabing normal lang iyon. Si Tita Teresita pa ang nagsabing, pirmahan mo na anak para hindi na malumaki ang problema. At dahil pamilya sila, pumirma ako. Ngayon ko lang nalaman na ang ilan sa pinirmahan ko ay may kinalaman sa paggarantiya sa isang maliit na pwesto sa palengke na ginagamit ni Jenny sa pangalan ng iba. Kapag nagkaproblema sa hulog, pangalan ko ang unang pwedeng singilin dahil ako ang mas maayos na employment record. Namlamig ako. Ibig sabihin, habang niloloko nila ako, nakasabit pala ako sa bagay na pwedeng sumabog sa mukha ko kahit hindi ko lubos na naintindihan noon. Alam mo ba to lahat? Tanong ko. Umiling siya. Hindi buo. Si Tito Ramon ang mas may alam sa papel. Pero oo, alam kong nakapirma ka. Alam mong nakapirma ako sa bagay na pwedeng bumalik sa akin at nanahimik ka. Akala ko maaayos bing iyon. Katulad ng akala mong maaayos mo tayo habang naandong ka sa bahay ng hipag mo? Napapikit siya. Doon ko naranasang parang may mabigat na pader na bumagsak sa loob ko dahil akala ko ito na ang panalo ko. Alam ko na ang relasyon nila, may testigo ako, may trail ako sa pera. Akala ko sapat na iyon para tapusin ang laban. Pero hindi pa pala. Mas malalim ang ugat, mas marumi ang pagkakasali ng pamilya, at mas malaki ang pwedeng mawala sa akin kung hindi ako magiging maingat. Makinig ka sa akin, Marco. Sabi ko diretso. Mula ngayon, huwag kang gagalaw ng kahit anong papel na may pangalan ko. Huwag mong gagalawin ang accounts ko. Huwag kang lalapit sa opisina ko at huwag mong sasabihin kahit sino na nagkakaayos tayo. Tumingin siya sa akin, litong-lito. Hindi ba may pag-asa pa? Hindi ko agad sinagot. Tinitigan ko lang siyang nang matagal. May pag-asa para sa katotohanan. Sa atin? Hindi ko alam. Tumayo ako at iniwan siyang nakaupo roon. Habang naglalakad akong palayo, gusto kong humagulgol. Gusto kong sumandal sa pader ng simbahan at itanong sa Diyos kung bakit ang isang taong nanahimik, nagsikap at nagtiwala ang siyang naging tulay ng kasinungalingan ng iba. Pero pinigilan ko ulit dahil sa puntong iyon, malinaw na ang dapat kong unahin. Hindi ang pride, hindi ang pag-ibig na natira, kundi ang pagpoprotekta ng sarili kong pangalan bago nila tuluyang ibaon sa problema ang lahat. At doon ko unang naranasan na ang laban na ito ay hindi lang laban ng asawa laban sa kabit. Isa na itong laban ng isang babaeng ginamit ang pirma, pera at pananahimik at ngayoy unti-unting bumabawi. Kapag sunod-sunod ang pagtataksil, may punto talagang mapapagod ka ng magulat. Parang natututo ang puso mong tumanggap ng suntok nang hindi na agad natutumba. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na masakit. Ang totoo, mas masakit minsan ang ikalawang taksil kesa sa una. Kasi kung ang una ay sumira sa tiwala mo sa isang tao, ang ikalawa ay sisira sa paniniwala mong may iilan pang matitino sa paligid. Matapos ang usapan namin ni Marco, dumiretso ako kina Tita Teresita. Hindi para makipag-ayos, hindi para magsumbong, kundi para tignan siya sa mata at malaman kung hanggang saan ang alam niya. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ang buong sala. Nakabukas ang TV pero mahina lang ang volume. Amoy kape at katatapos lang na tanghalian. Nandun si Tita,
mag-isa, nakaupo sa lumang silyon malapit sa altar. Pagkakita sa akin, agad siyang tumayo. Annalisa, may itatanong lang po ako, tita. Umupo kami ng magkatapat, hindi ko inikot ang usapan. Alam niyo po ba ang tungkol sa mga pinirmahan ko noon? Kitang-kita ko kung paano nanigas ang mukha niya. Huwag kang munang magalit sa maririnig mo, sabi niya. Magagalit po talaga ako. Ang gusto ko lang malaman kung gaano kalaki. Napahawak siya sa rosaryo na nasa tabi ng mesa. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero oo, alam kong may pinirmahan ka para makatulong. Makatulong kanino? Kay Jenny. Nang hindi man lang ipinaliwanag ng buo sa akin? Napayuko siya, at sa pagyukong iyon, doon ko nakita ang ikalawang taksil. Hindi siya ang utak, hindi siya ang nangbabae, hindi siya ang gumamit ng phone ko. Pero alam niya, at pinili niyang manahimik. Bakit? Tanong ko, halos pabulo na lang. Bakit hindi niyo ako pinigilan? Dahil pamilya tayo, sagot niya agad, at doon ako napatawa ng mapait. Pamilya? Pamilya pala, tita. Ganun ba ang pamilya? Yung isang tao ang pinapasalo ninyo habang ang iba ang nakikinabang? Napaluha siya. Hindi ko gusto to. Akala ko maayos. Akala ko titigil din si Marco. Akala ko si Jenny maliligaw lang saglit. Akala nyo. Tumanggo ako. Lahat kayo puro akala. Samantalang ako, ginawa niyong siguradong sasalo. Bago pa siya makasagot, may pumasok mula sa gate. Si Tito Ramon. Parang esenang inihain mismo sa akin ng pagkakataon. Nandito ka pala, sabi niya nang makita ko. Wala man lang hiya sa mukha nung una, pero nang basa niya ang itsura ko, bumagal ang lakad niya. Tamang-tama po, sabi ko. Kayo ang kailangan kong makausap. Umupo siya pero hindi kumpante. Yung mga taong sanay mugmukhang mahinahon pero halatang nagkakalkula na ng sasabihin. Ano na namang naisubo sa'yo? Tanong niya. Pasimple, pakalma. Ngumiti ako ng bahagya. Kayo po, naisubo na kayo sa akin. Natahimik siya. Alam ko pong kayo ang tumutulong magtago kay Marco. Alam ko pong kayo ang nagsabing huwag munang hiwalayan dahil sa pera. At alam ko pong may papel kayong hawak na may lagda ko. Hindi agad siyang nagpaliwanag. Tinignan niya lang ako ng matagal, saka nagpakawala lang buntong hininga, parang ako pa ang batang kailangang pagsabihan. Annalisa, makinig ka. Hindi lahat ng alam mo buo. Kung ganun, buuin niyo. Sira na ang pamilya. Ano pang mapapala mo kung hahabaan mo pa? Doon ko nakita ang pinakabuod ng mga taong tulad nila. Hindi sila humihingi ng tawad. Humihingi sila ng katahimikan. Mapapala ko? Ulit ko. Ang totoo, ang proteksyon sa sarili ko at ang pagkakataong hindi na ninyo ulit akong maloko. Matigas ka talaga, sabi niya. Medyo lumabas ang tunay na ugali. Kaya ka nahihirapan sa buhay. Muntik akong matawa. Hindi dahil tama siya, kundi dahil sa wakas, tumambad na rin ang pagtingin nila sa akin. Hindi bilang tao, kundi bilang babae na dapat marunong makisama kahit nilalamangan. Tumayo ako. Hindi katigasan ng tawag dyan. Hangganan po. Napatingin si Tita Teresita sa akin. Umiiyak. Anak, huwag mong sanang idamay ang matanda. Doon ako natigilan. Dahil iyon ang moral na bigat na matagal ko ring iniiwasan. Totoo naman, kapag inilabas ko ito, hindi lang sina Marco at Jenny ang tatamaan. Madadamay ang matandang mag-asawang kahit mali, minsan ay naging mabait din sa akin. Madadamay ang apelyido nila, ang tahimik nilang pamumuhay, ang tingin ng mga tao sa kanila sa kapilya at sa barangay. Saglit akong pumikit. Ito na ang pinakamahirap. Hindi kung paano gumanti.
kundi kung paano maging makatarungan nang hindi tuluyang maging kasing lamig nila. Pagmulat ko, kalmado na ulit ang boses ko. Hindi ko gustong sirain kayo, pero hindi ko na rin kayang protektahan ang mga kasinungalingang sumira sa akin. Tahimik si Tito Ramon, tahimik si Tita Teresita, at sa katahimikang iyon, alam kong tumawid na ako sa isang punto ng wala nang babalikan. Dahil mula sa araw na iyon, hindi na ako simpleng asawang niloko. Ako na ang taong nakita kung gaano kalawak ang pagtatago. At kapag nakita mo na ang kabuuan, hindi ka na pwedeng mabuhay ulit nang wala kang alam. May mga sugat na hindi gumagaling sa pag-iyak. May mga laban ding hindi napapanalunan sa pinakamalakas na sigaw. Paglabas ko sa bahay ni na Tita Teresita at Tito Ramon, hindi ako dumiretso sa bahay. Dumaan muna ako sa barangay hall. Hindi para magsampa agad ng reklamo, kundi para magtanong. Tahimik, maingat, walang drama. Gusto ko lang malaman kung ano ang pwedeng gawin ng isang taong ang pirma ay ginamit sa mga kasunduang hindi lubos na ipinaliwanag sa kanya at kung ano ang unang hakbang kapag ang sarili mong asawa ay nagamit ang pangalan mo sa mga padalas-dalas na transaksyon. May nakausap akong barangay staff na kakilala ng dati kong office mate. Hindi ko binuhos lahat. Ang sabi ko lang, paano po kung may pinirmahan ka dati na pinaniniwala ang simpleng tulong lang pero iba pala ang epekto? Simple lang ang sagot niya. Mag-ipon ka ng kopya, huwag ka munang makipag-away. Kapag kumpleto ang papel, mas malinaw ang laban. Yun mismo ang kailangan kong marinig. Kinabukasan, nag-file ako ng request sa opisina para mabago ang password ng payroll-linked accounts ko. Pinalitan ko ang PIN ng GCash ko. Inalis ko si Marco sa emergency contact ng ilang records na kaya kong baguhin agad. Maliit na bagay sa tingin ng iba, pero sa akin, yun ang unang paghinga pagkatapos kong malunod sa panlalamang nila. Hindi ko sinabi sa kanila, hinayaan ko silang isipin na naghihintay lang ako ng tamang oras para magpatawad. Pagdating ng weekend, nag-text si Jenny. Ang laki ng gulo mo, hindi ka na naaawa kay tita. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lang ang message niya habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Sa bintana, naririnig ko ang maingay na karaoke ng kapitbahay at ang mga batang nagtatakbuhan sa eskinita. Normal ang paligid, pero sa dibdib ko, may bago ng tigas. Nang sumagot ako, iisa lang. Ang gulo ay nagsimula sa inyo. Ang ginagawa ko lang ngayon ay hindi na ako nagpapabulag. Kinahapunan, may tumawag na hindi ko inaasahan. Si Mila, Ate Annalisa. Mahina niyang sabi, pasensya na talaga, pero may dapat kang malaman. Galit na galit si Tito Ramon. Sabi niya, kung hindi ka tatahimik, sasabihin nilang, kusa mong tinulungan si Jenny kahit kapatid na rin ang turing mo sa kanya. Napangiti ako. Hindi sa tuwa, sa pagkumpirma. Yun ang counter move nila. Kapag hindi ka nila mapipilit sa pakiusap, sisiraan ka nila sa bersyong silang bubuo. May proof ka ba na silang nag-uusap dyan? Wala pong recording, pero narinig ko mismo. Sapat na yan sa ngayon. Salamat. Pagkababa ng tawag, doon ko naramdamang tuluyan ng umiikot ang domino. Hindi na sila kumpante. Hindi na sila nagkakaisa. Nagkakagulo na sila sa sariling mga paliwanag at doon ko ginawang pinakatahimik ngunit pinakamabigat kong hakbang. Nagpadala ako ng mensahe sa group chat ng pamilya nila. Hindi ako nagmura, hindi ako nagpost ng isena, hindi ako naglapag ng mahahabang paratang. Ang sabi ko lang, sa lahat po ng nakatatanda at kapamilya, hindi ko muna palalakihin sa labas ang nangyari bilang paggalang sa matatanda. Pero nililinaw ko po na mula ngayon, anumang papel, utang o kasunduan na may pangalan ko ay rerepasahin ko ng legal at personal. Kung may hawak kayong dokumentong may pirma ko, mas mabuting ipakita nyo na agad sa akin kaysa umabot pa sa mas hirap na usapan. Ilang minuto, walang sumagot. Tapos si Tito Rogelio ang unang nagreply. Punta ka rito bukas, kumpletuhin natin. Iyon lang. Pero sa isang pamilyang sanay magtakip ng problema, napakalaking bitak na nun. Kinabukasan, pumunta ako. Nandun si Tito Rogelio, si Tita Teresita, at si Marco. Wala si Jenny. Wala rin si Tito Ramon. Siguro alam nilang hindi na sila ligtas sa harapan ko. May ilang papel sa lamesa. Hindi marami, pero sapat para manginig ang kamay ko habang tinitingnan ko.
mga kopya ng kasunduan, resibo, at records ng hulog sa pwesto sa palengke. Hindi man kumpleto, napatunayan ito ang dalawang bagay. Una, ginamit nga ang pangalan ko bilang pananggala. Pangalawa, hindi ko ito lubos na ipinaliwanag ng may klinarong paliwanag. Tiningnan ko si Marco. Ito ba lahat? Umiling siya ng bahagya. Hindi, tinignan si Tito Rogelio sa anak niya, at sa unang pagkakataon, hindi pagtatanggol ang ibinigay niya. Kunin mo lahat. Kung anong itinago ninyo, ilabas nyo. Doon ko nakita ang simula ng pagbagsak nila. Hindi sigawan, hindi sakitan, kundi ang sandalin pati sariling ama mo hindi na kayang saluhin. At sa loob-loob ko, naisip ko, ito ang simula ng tunay na pagkawala nila. Hindi ng pera, kundi ng kakamping dati nilang sigurado. Hindi agad bumagsak ang lahat sa isang araw. At sa totoo lang, mas mabigat pala kapag paunti-unti. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, doon ko napanood kung paano dahan-dahang gumuguho ang mundong ginawa nila. Hindi sa paraan ng teleserye na may sampalan sa gitna ng kalsada. Mas totoo, mas mapanakit, mas tahimik. Unang nawala ang pagmamataas ni Jenny. Ang pwesto sa palengke na akala nila'y basta na lang mapapaikot ay nagkaproblema sa hulog. Nang hinihingan sila ng malinaw na ayos ng papeles at pinalinaw kong hindi ko napapasani ng anumang obligasyong hindi ko sinang-ayunan ng maayos, napilitan silang humanap ng sariling sasalo. Wala. Yung mga kamag-anak na dati mabilis makinabang kapag may tulong o ambagan, biglang naging mailap. Ang dali palang mawala ng pamilya kapag wala ng maaasahang masasandalan. Pangalawang bumigay si Marco. Hindi sa akin siya unang humingi ng tawad ng buo, sa ama niya. Narinig ko iyon ng isang beses na bumalik ako para kunin ang ilang kong gamit na naiwan sa bahay nila. Nasa likod lang ako ng pinto ng kusina nang narinig ko ang mabigat na boses ni Tito Rogelio. Hindi ka lang ng babae. Gumamit ka ng asawa mo. Yan ang hindi ko matanggap. Walang sagot si Marco. Kung lalaki ka, akuin mo. Huwag mo nang ipasa sa mga babae sa paligid mo ang dumi ng desisyon mo. Napapikit ako. Dahil sa wakas, may nagsabi rin ng dapat kong matagal nang narinig. Samantala, si Tito Ramon na dating astang mahinahon at mapag-ayos, siya pala ang unang nagkubli ng humigpit ang usapan. Ilang araw siyang hindi nagpakita, hindi sumasagot sa tawag, hindi dumadalaw sa mga karaniwang umpukan sa kanto. At sa isang komunidad na maliit, sapat na iyon para magsimula ang bulong-bulong. Hindi ko ipinakalat. Hindi ko kinailangan. Kapag ang mga taong sanay magtago ay biglang nag-iiba ang galaw, ang paligid na mismo ang nagtatanong. Pero ang hindi ko naasahan, may isa pang revelasyon na dumating sa akin sa gitna ng lahat. Si Jenny mismo ang nagpunta sa apartment ko. Mag-isa. Umuulan noon. Mahina pero tuloy-tuloy. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya. Walang make-up, maputla, at halatong ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. Anong kailangan mo? Tanong ko. Hindi ako naparito para makipag-away. Hindi rin kita kayang alukin ng awa. Tumanggo siya. Tanggap. Alam ko. Tahimik kaming dalawa ng ilang segundo. Tapos saka siya nagsalita. Galit ka sa akin. Dapat lang. Pero gusto ko lang malaman mo, hindi dahil mahal niya ako kaya siya nandito sa buhay ko. Hindi ko siya pinaupo. Nakahawak lang ako sa pinto. Anong ibig mong sabihin? Napatawa siya ng pait. Dahil pareho kaming duwag. Hindi ko agad naintindihan. Si Marco, sabi niya, hindi kanya iniwan dahil kailangan ka bilang maayos na mukha ng buhay niya. Ako naman, pinasok ko siya dahil ayaw kong tanggapin na mag-isa akong pumalpak. Masama pa rin ang ginawa niya. Hindi nabawasan, pero sa unang pagkakataon, hindi ko nakita sa kanya ang babaeng nanalo. Nakita ko ang taong lumubog at nanghila pa ng iba para hindi siya ang mukhang nag-iisa sa putik.
Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, pero aayusin ko ang parte ko. Lalabas ako sa pwesto. Ibabalik ko kung ano ang kaya kong ibalik. Doon ko napatunayan na ang pinakamasakit na social consequence ay hindi pala laging kahihiyan sa harap ng maraming tao. Minsan, ito yung sandaling kahit ang mga kasabwat mo isa-isa, napipilitang harapin kung sino talaga sila. Pag-alis niya, nagsara ako ng pinto at doon ako unang umiyak ng buo. Hindi dahil gusto ko pa si Marco. Hindi dahil naawa ako ng sobra kay Jenny, kundi dahil doon ko naramdaman ang kabuuan ng pagod. Lahat ng pira-pirasong sakit, hiya, pagtataka at pagpipigil, biglang sabay-sabay bumagsak. At habang nakaupo ako sa sahig, naisip ko, hindi na to tungkol sa panalo. Tungkol na to sa paglabas kong buo kahit pinilit nilang hatiin. May mga bagay na pwede pang ayusin. May mga perang pwedeng bayaran. May mga papeles na pwedeng itama. Pero may mga relasyong kapag naputol sa paraang marumi, hindi na dapat ibalik sa dati kahit lumuhod pa ang lahat. Lumipas ang 1 buwan bago tuluyang tumahimik ang paligid. Naayos ang mga dokumentong kailangan kong linawin. May ilang obligasyong ipinasa sa tunay na dapat managot. May mga kasunduan na kinailangang ulitin ng malinaw sa presensya ng mga taong hindi madaling bulahin. Hindi man perpekto, unti-unti kong naalis ang pangalan ko sa mga bagay na hindi ko naman talaga piniling akuin ng mulat. Si Marco, umalis sa apartment namin nang walang eksena. Wala nang habol, wala nang malalaking pangako. Siguro dahil sa wakas, naintindihan na niyang hindi na sapat ang magbabago ako kapag ang pagkasira ay hindi lang sa puso dumaan kundi sa dangal at tiwala. Bago siya umalis, may huli siyang sinabi sa akin. Hindi ko inakalang ganito kakatatag. Tinignan ko siyang diretso. Hindi rin, kasi akala ko noon ang pagiging mabait ay sapat para hindi lukuhin. Wala siyang naisagot. At iyon ang huli naming maayos na usakan. Si Jenny naman, totoo sa sinabi niya, lumayo siya sa pwesto at sa ilang obligasyong nakadikit sa pangalan ko. Hindi kami nagkaayos, hindi rin kami naging magkaaway sa paraang ng sigawan. Mas mabigat ang nangyari sa pagitan namin. Naging malinaw kami sa isa't isa. At minsan, sapat na iyon para hindi na muling magkunwari. Ang pinakaiba sa lahat, si Tita Teresita. Isang hapon, dinalaw niya ako. Walang dalang drama, walang hiling na patawarin mo na. May dala lang siyang supot ng tinapay at isang mahinang buntong hininga ng matandang napagod na ring saluhin ang maling desisyon ng mga mahal niya sa buhay. Anak, sabi niya, hindi kita mapipilit na manatili at wala akong karapatang sabihing kalimutan mo na. Pero gusto ko lang sabihin na tama ka. Ang katahimikan namin ang tumulong sumira sa iyo. Doon ako natigilan dahil sa wakas may umamin din ang pananahimik sa mali ay pakikilahok din. Hindi ko siya yinakap, hindi ko rin itinaboy, tinanggap ko lang ang tinapay at tumanggo. Hindi ko po kayong kayang galitin habang buhay, pero hindi ko na rin kayang ibalik ang dating ako. At iyon ang pinakatotoong sinabi ko sa buong kwentong ito. Pag-alis niya, naupo ako sa may bintana. Gabi na noon. Maingay ang kalsada. May motor na humarurot. May tumatawang magbabarkada sa labas. May amoy ng inihaw mula sa kanto. Ordinaryong gabi. Pero sa loob ko, hindi na ako iyong babaeng pumunta sa bahay ng hipag na may dalang suman at walang kaalam-alam. Masakit pa rin, pero malinaw na. At doon ko naunawaan ang bagay na hindi ko pa talaga nagagawa noon. Hindi ko sila winasak sa isang malaking paghihiganti. Hindi ko sila ipinahiya sa paraang mabilis at madali. Pinili kong hindi ibalik ang access, tiwala at papel na akala nila habang buhay nilang mahahawakan mula sa akin. Iyon ang hindi ko na binalik. Hindi lang ang pera, hindi lang ang pirma, kundi ang karapatang gawing tulay ang kabaitan ko para sa kasinungalingan nila. At kung may aral man ang lahat nito, ito iyon.
Hindi lahat ng mabait ay mahina. At hindi lahat ng tahimik ay walang laban. Minsan ang pinakamatibay na ganti ay hindi ang pagdudurog sa taong nanakit sa'yo, kundi ang pagputol ng lahat ng paraan na dati kanilang nagagamit. Kung may nakikinig ngayon na pakiramdam ay niloloko, nilalambot o pinapaniwalang masyado ka lang mag-isip, pakinggan mo ito. Kapag paulit-ulit kang pinagdududahan sa sarili mong nararamdaman, hindi ka praning. Baka may katotohanan lang na matagal mo nang sinusubukang iligtas sa hiya. At kung umabot ka sa puntong kailangan mong pumili sa pag-iisa ng katahimikan para sa kapakanan ng iba at katotohanan para sa pagligtas sa sarili mo, tandaan mo, hindi kasalanan ang pumili sa sarili mong dangal. Kung umabot ka rito sa dulo, i-comment mo ang "Hindi ko na ibabalik". I-like mo, i-share mo, at mag-subscribe ka kung gusto mo pa ng mga kwentong hindi lang basta may pasabog, kundi may laman, aral, at katotohanang unti-unting sumasakal sa kasinungalingan hanggang ito na mismo ang bumigay. Dahil minsan, ang dulo ng isang pagtataksil ay simula ng unang beses mong totoong piliin ang sarili mo.